Nais mo bang malaman kung tunay na nasa iyo ang banal na espiritu? Ipapakita ko sa iyo ang 7 palatandaan ayon sa Biblia na tiyak na magpapatunay kung mayroon kang banal na espiritu o wala. Ang mensaheng ito ay mahalaga para sa iyo kung minsan mo nang pinagdudahan ang presensya ng banal na espiritu sa iyong buhay o kung may kakilala kang nagtataka kung mayroon siya nito. Ang mga pagpapatibay na ito ay magbibigay linaw at magpapalakas sa kapahayagan na ito sa iyo sa isang tiyak na paraan. Magsimula tayo sa unang tanda na ang banal na espiritu ay nasa iyong buhay, ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Ibinubunyag sa atin ng Roma 8:16 na ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Karaniwan para sa maraming mananampalataya ang magtanong o magduda sa presensya ng banal na espiritu sa kanilang loob na may mga tanong tulad ng, tunay ko bang natanggap ang bautismo ng banal na espiritu? O maaaring iniwan na ako ng banal na espiritu dahil sa isang pagkakamali ko? Gayunpaman, ang kasulatan ay nag-aalok sa atin ng isang mapanatag na katotohanan. Ang presensya ng banal na espiritu sa isang tao ay nagpapahiwatig na tinanggap na nila si Kristo bilang kanilang Panginoon. Sa ganitong paraan, sinisimulan ng banal na espiritu ang kanyang gawain ng pagpapatibay sa iyong puso ng katotohanang ikaw ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Sa makatuwid, ang banal na espiritu ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo'y mga anak ng Diyos. Siya ang kumikilos bilang panloob na tinig, ang katiyakan, ang tatak ng garantiya na nagpapatunay na tayo nga ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya't ang pagtitiwala sa iyong kaligtasan ay isang malinaw na tanda na ang banal na espiritu ay nananahan sa iyo. Nauunawaan ko na maaring magdulot ito ng pag-aalala sa ilang mga mananampalataya. Dahil sa pakikinig dito, maaring isipin ng mga nagdududa kung nasa kanila ang banal na espiritu. Kung tinatanong ko ito, siguradong wala siya sa akin. Ngunit ang realidad ay hindi ganoon kasimple. Mahalagang kilalanin na habang patuloy na pinagtitibay ng banal na espiritu sa atin na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos, sinusubukan ng kaaway na magtanim ng mga pagdududa. Kaya ang pag-iisip na kung ako ay may pagdududa hindi ako sa Diyos ay hindi tamang batayan. Mayroong patuloy na pakikibaka, isang espiritual na labanan na kailangan nating maunawaan. Upang maunawaan ang labang ito, kailangan nating sumangguni sa sinasabi ng Biblia tungkol sa banal na espiritu at sa ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Sa Roma 8:16, pinaaalalahanan tayo na ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos, na nangangahulugang kahit sa harap ng kawalan ng katiyakan, mayroon tayong panloob na pagpapatibay ng ating relasyon bilang mga anak ng Diyos. Ang nananahang banal na espiritu ang nagbibigay sa atin ng katiyakan ng ating pagiging kabilang sa Diyos. Mahalagang tandaan na ang mga bunga ng banal na espiritu ay malinaw na patunay ng kanyang presensya sa ating buhay. Ayon sa Galatia 5:22-23, ang espiritu ay nagdudulot ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kagandahang loob, katapatan, kababaang loob, at pagpipigil sa sarili. Ang mga katangiang ito ay mga nakikitang tanda ng kanyang impluwensya sa atin. Kaya sa halip na magpadala sa mga pagdududa na maaaring itanim ng ating kalaban sa ating puso, dapat nating suriin ang ating buhay upang makita kung ang mga katangiang ito ay naroroon at lumalago. Hindi nito ibig sabihin na magiging perpekto tayo o hindi tayo makararanas ng mahihirap na araw, ngunit nangangahulugan ito na habang tayo'y lumalakad kasama ng Diyos, ang mga katangiang ito ay magiging mas maliwanag at madalas na makikita.
Mahalagang maunawaan na ginagamit ng kaaway ang pagdududa bilang kasangkapan upang ilayo tayo sa banal na katotohanan. Hinimok tayo ng Efeso 11 na isuot ang buong baluti ng Diyos upang makapanindigan tayo laban sa mga pag-atake ng kaaway. Nangangahulugan ito ng pagiging matatag sa salita ng Diyos at sa kaalaman ng katotohanang inihahayag nito tungkol sa ating pagkakakilanlan kay Kristo. Sa pamamagitan ng kamalayan sa katotohanang ito, nagagawa nating kontrahin ang mga kasinungalingan at kawalan ng katiyakan ng may pagtitiwala na tayo ay mga anak ng Diyos. Mayroon ding patuloy na panloob na pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama na maaaring magdulot sa atin na sa isang sandali ay maramdaman nating ganap tayong konektado sa Diyos at sa susunod naman ay puno ng pagdududa tungkol sa ating pagiging kabilang sa Kanya. Gayunpaman, isang malinaw na tanda ng presensya ng banal na Espiritu sa loob natin ay ang malalim na paniniwala sa ating espiritu, ang ganap na katiyakan na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Kahit na ang iyong mga damdamin ay nagbabago-bago, kahit na paminsan-minsan ay pakiramdam mo'y hindi ka konektado sa Diyos o may mga mental na labanan tungkol dito, laging magkakaroon ng nananatiling kapayapaan sa loob mo na nagpapatibay sa iyong kaligtasan at sa iyong banal na relasyon. Ang matagal na kapayapaang ito ay isang pagpapakita ng banal na espiritu na nananahan sa iyo. Bukod pa rito, ang pangalawang palatandaan ay ang pag-unlad ng isang makadiyos na pagkatao. Ayon sa Galatia 22:23, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Higit pa sa karisma, ang pagkatao ang tunay na nagpapakita ng presensya ng banal na espiritu sa ating buhay. Hindi gaanong mahalaga ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapakita ng kanyang presensya, bagaman ito rin ay tanda, kundi ang paglitaw ng katangian ni Kristo sa atin, na siyang pinakamataas na patutuo ng ating tunay na koneksyon sa Diyos, at ang katotohanan na tayo'y puspos ng kanyang banal na espiritu. Totoo na may ilang tao na maaaring magpanggap na mayroong kapangyarihan ng Diyos, tulad ng pagsasalita ng mga wika o paggawa ng mga himala, at maaari pa silang magmukhang namumuhay ng makadiyos, ngunit sa katotohanan ay namumuhay ng may pagkukunwari. Gayunpaman, ang tunay na tanda ng pagtanggap sa bautismo ng banal na espiritu at ang kanyang pananatili sa loob natin ay naipapakita sa isang dahan-dahan at tuloy-tuloy na pagbabago. Mas mabuti tayo ngayon kaysa kahapon. Ang ebidensya ng kanyang presensya ay nakikita sa ating pamumuhay, sa ating asal at sa ating pagsunod sa mga banal na utos. Ang iyong buhay ba ay may marka ng isang makadiyos na pagkatao? Hinimok tayo ni Apostol Pablo sa Efeso 4:22-24 na itapon ang lumang pagkatao na nasisira ng mga mapanlinlang na pagnanasa at baguhin ang espiritu ng ating isipan, isuot ang bagong pagkatao na nilikha upang maging kawangis ng Diyos sa tunay na katuwiran at kabanalan. Ibig sabihin nito na sa pagtanggap sa banal na espiritu, kailangan nating iwanan ang ating mga dating gawi at yakapin ang isang uri ng pamumuhay na sumasalamin sa kabanalan at katuwiran ng Diyos. Ang pagkaunawang ito ay mahalaga, lalo na sa isang mundong maaaring mapanlinlang ang mga anyo at maaaring magpanggap ang mga tao na sila'y banal ng walang tunay na panloob na pagbabago. Ang tunay na pagsubok ng ating pananampalataya at ng bautismo ng banal na espiritu ay hindi nakikita sa ipinapakita natin sa labas, kundi sa patuloy na pagbabago ng ating pagkatao at ng ating mga pang-araw-araw na gawain. Tayo ba'y mas mapagmahal? Mas matiyaga ba tayo? Ang ating kilos ay dapat magpakita ng kapayapaang lampas sa pang-unawa ng tao.
Sinasabi ng James 3:17 ang mga katangian ng banal na karunungan na inilalarawan bilang dalisay, mapagmahal sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at mabubuting gawa, walang kinikilingan at tapat. Ang karunungang ito na nagmumula sa banal na espiritu ay mahalaga upang gabayan ang ating mga buhay ayon sa mga prinsipyong itinuro ni Jesus. Itinutulak tayo nito na kumilos ng may awa, magbunga ng positibong resulta at mamuhay ng totoo, nang walang pagkukunwari. Kaya ang tunay na indikasyon ng bautismo ng banal na espiritu at ng kanyang presensya sa ating mga buhay ay hindi nasusukat sa mga panlabas na pagpapakita na maaaring pekein, kundi sa panloob na pagbabago na gumagawa sa atin na maging katulad ni Jesus. Ang pagbabagong ito ay makikita sa kung paano natin tratuhin ang iba, sa ating integridad at sa ating kakayahan na magmahal ng walang kondisyon. Ang paglakad sa landas na ito ay nangangailangan ng araw-araw na pangako, kabilang ang patuloy na pananalangin at ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos, na hinahayaan natin siyang hubugin at baguhin tayo ayon sa kanyang imahe. Pangatlo, kasiglahan at lakas sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sinasabi sa Gawa 1:8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang banal na espiritu, at kayo'y magiging aking mga saksi sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Dito binibigyang diin ng banal na teksto na sa pagdating ng banal na espiritu o kapag ang kanyang kapangyarihan ay nahahayag sa isang tao, siya ay nagiging mensahero. Mapapansin natin na ang isang individual ay napupuno ng enerhiya at sigasig sa pangangaral. Isang banal na tapang ang lumilitaw sa taong tumanggap ng bautismo ng banal na espiritu. Kapag ikaw ay nabautismuhan sa banal na espiritu, ang kanyang mga hangarin ay nakikisama sa iyo, at ang kanyang pinakamalaking hangarin ay si Jesus. Ang kanyang pangunahing ninanasa ay ang ipalaganap ang Ebanghelyo. Ang banal na espiritu ang pinakadakilang ebanghelista sa langit. Siya rin ang pinakapangunahing tagapagpuri. Walang ibang nagmamahal kay Jesus nang higit pa sa banal na espiritu. Walang ibang nagpapahalaga sa Ebanghelyo gaya ng kanya. Walang ibang may hangaring iligtas ang mga nawawala tulad ng kanyang hangarin. At kapag napuno ka ng kanyang esensya, ang sigasig at alab na ito ay magiging maliwanag sa iyo. Ang sigasig at debosyon sa ebanghelismo na hinihimok ng bautismo sa banal na espiritu ay ganap na binabago kung paano natin isinasabuhay at ibinabahagi ang ating pananampalataya. Ang ebanghelismo ay hindi na lamang isang responsibilidad, nagiging isang masidhing hangarin na madiskubre ng iba at maranasan ang pag-ibig at kaligtasang natagpuan natin kay Hesukristo. Sinasabi ng Roma 10:14 ang tanong, paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang sasampalataya sa Kanya na hindi nila naririnig? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral sa kanila? Ipinapakita ng talatang ito ang kahalagahan ng ebanghelismo at ang ating pagkatawag na maging tinig na magpapalaganap ng mabuting balita. Ang impluensya ng banal na espiritu sa ating mga buhay ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na malampasan ng takot, pag-aalinlangan at mga pagdududa na kadalasang pumipigil sa atin na ibahagi ang ating pananampalataya. Binibigyan niya tayo ng tapang at kaalaman upang sabihin ang tamang mga salita sa tamang oras. Sa Efeso 6:9, humihiling si Pablo ng mga panalangin upang maipahayag niya ang hiwaga ng ebanghelyo ng buong tapang. Ipinapakita nito na maging si Pablo, isang kilalang ebanghelista, ay kinikilala ang kahalagahan ng kapangyarihan ng banal na espiritu para sa epektibong ebanghelismo.
Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos para sa mga nawawala. Sa Lucas Kabanata 15, ibinahagi ni Jesus ang talinghaga ng nawawalang tupa na itinatampok ang napakalaking pagmamahal ng Ama para sa bawat taong naliligaw. Ang pag-ibig at habag na ito para sa mga nawawala ay siyang ibinubuhos ng banal na Espiritu sa ating mga puso. Dahil dito, ang ating kasigasigan at pamumuhay ay nagsisimulang magpakita ng pagmamahal at awa ni Kristo para sa iba, at natutuklasan natin ang kagalakan ng pagiging mga kasangkapan ng Diyos sa paghahanap sa mga naliligaw. Ito ang diwa ng ebanghelismo. Hindi lamang ang pag-unawa sa mensahe ng Ebanghelyo, kundi ang pagbabagong dulot nito sa atin at ang pagpapalawak ng pagbabagong ito sa iba sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Punto bilang 4, ang kaloob ng pagsasalita ng mga wika. Nais kong maging napakalinaw sa paksang ito dahil marami ang nagdedebate tungkol dito. May ilan na nagsasabing kinakailangan ang pagsasalita ng mga wika upang maligtas o patunayan na may banal na espiritu ang isang tao. Gayunpaman, hindi ito totoo. Dapat kong linawin na naniniwala ako sa kaloob ng pagsasalita ng mga wika. Sa katunayan, mas malalim ang aking paniniwala dito kaysa sa maraming mga tao na maaari mong marinig na nagsasalita tungkol dito. At pinaninindigan ko ito ng mas matatag kaysa karamihan. Ang kaloob ng pagsasalita ng mga wika gaya ng inilarawan sa Gawa Kabanata 2 nang napuno ng banal na Espiritu ang mga disipulo sa araw ng Pentecostes ay tiyak na isa sa mga pagpapakita ng Espiritu, ngunit hindi ito ang tanging tanda ng kanyang presensya sa ating buhay. Sa Unang Korinto Kabanata 12, binanggit sa Biblia ang iba't ibang espiritual na mga kaloob, kabilang ang karunungan, kaalaman, pananampalataya, pagpapagaling, mga himala, propesiya, pagkilatis ng mga espiritu, pagsasalita ng iba't ibang mga wika, at pagpapaliwanag ng mga wika. Tinapos nito sa pagsasabing ang iisang espiritu ang gumagawa ng lahat ng mga ito, na ibinibigay ang mga ito sa bawat isa ayon sa kanyang kalooban. Sa makatwid, mahalaga ang pagkilala na ang presensya ng banal na espiritu sa isang tao ay hindi nasusukat lamang sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga wika. Ang tunay na patunay ng kanyang presensya ay isang nabagong buhay, ang mga bunga ng espiritu na inilarawan sa Galacia, Kabanata 20, talata 22 at 23, na kinabibilangan ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ang mga katangiang ito ay makapangyarihang patotoo sa impluensya ng banal na espiritu sa loob natin. Dagdag pa rito sa Roma 8:9, sinabi, "Ngunit kayo'y wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng laman, kundi nasa ilalim ng espiritu, kung talagang ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit kung wala sa sinuman ng espiritu ni Kristo, sila'y hindi kabilang kay Kristo." Ipinahihiwatig nito na ang pagkakakilanlan ng isang Kristiyano ay hindi isang partikular na kakayahan, kundi ang presensya ng Espiritu ng Diyos sa kanila na nagbibigay inspirasyon sa kanila na sundin ang mga prinsipyo ni Kristo. Ang pagkaunawang ito ay mahalaga upang maiwasan ang mga pagkakahati at hindi pagkakaunawaan sa loob ng komunidad ng Kristiyano. Ang ating focus ay dapat nasa pagpapalalim ng ating koneksyon sa Diyos at pahintulutan ang Kanyang Espiritu na hubugin tayo at gamitin ayon sa Kanyang layunin, maging sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga wika o ng anumang iba pang kaloob na ibinibigay niya sa atin. Ang pinakamahalagang aspeto ay ang pag-ibig, tulad ng binigyang diin ni Pablo sa 1 Korinto, Kabanata 13, at ito ang dapat na pangunahing pagpapahayag ng Espiritu sa ating mga buhay. Punto bilang 5, isang malalim na pag-ibig para kay Jesus.
Gaya ng sinabi sa Roma 10:10, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang Espiritu ring ito ang pumupuno sa atin ng banal na pag-ibig. Habang nararanasan mo ang higit pang presensya niya sa iyong buhay, hindi mo lamang natututuhan ang pagmamahal sa iba, kundi nagkakaroon ka rin ng masigasig na pag-ibig para kay Jesus mismo. Ang pag-ibig na ito para kay Jesus ay lumalalim. Gaya ng nabanggit ko kanina, walang sino man ang nagmamahal kay Jesus katulad ng banal na Espiritu. At kung susuko ka sa Kanya, na naisin niya na itanim ang malalim na pag-ibig na iyon sa iyong puso. Ang layunin niya ay muling pag-alabi ng apoy ng iyong unang pag-ibig at linangin sa iyo ang isang masidhing pagnanasa para sa pangalan ni Jesus. Ang maramdaman, ang presensya ng banal na Espiritu ay kapareho ng pagkakaroon ni Jesus sa gitna ng iyong mga iniisip. Hindi mo kayang balewalain ang kanyang impluensya dahil ang iyong buhay ay nagsisimulang umikot sa pag-uusap tungkol sa Kanya. Nais mong ibahagi si Jesus sa iyong mga kaibigan, pamilya at mga katrabaho. Kapag pinupuno ng banal na Espiritu ang iyong buong pagkatao, ang iyong mundo ay umiikot kay Jesus. Nagiging tunay kang refleksyon ng Kanyang pag-ibig. Bakit ito nangyayari? Dahil ang layunin ng banal na Espiritu ay luwalhatiin si Jesus at magpatotoo tungkol sa Kanya. Kapag tinanggap mo ang banal na Espiritu sa ganitong paraan, ang Kanyang sigasig at pag-ibig ay bumabaha sa iyong kaluluwa na nagdadala sa iyo sa ganap na debosyon kay Jesus. Isang banal na pagkahumaling ang gigising sa iyo na pumapailalim sa bawat aspeto ng iyong buhay. Nabubuhay ka para kay Jesus at para kay Jesus lamang. Nagsasalita ka tungkol sa Kanya, iniisip mo siya at ang buong pagkatao mo ay nagnanais na makilala siya at ipalaganap ang Kanyang mensahe. Ito nga ang ikalimang punto, isang walang kondisyong pag-ibig para kay Jesus. Ang pag-ibig para kay Jesus na lumilitaw sa mga napupuno ng banal na Espiritu ay lumalampas sa panandaliang emosyon. Ito'y kumakatawan sa isang ganap na pagbabago na bumabalot sa bawat aspeto ng kanilang pagkatao. Sa pananatili ng banal na Espiritu sa loob natin, tayo ay binabago mula sa loob at ang ating pag-ibig kay Jesus ay naipapakita sa ating mga iniisip, salita at mga gawa. Ang pag-ibig na ito ay higit pa sa mga sandali ng pagsamba o pag-aaral ng Biblia, sapagkat ito'y sumasaklaw sa bawat pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan at humuhubog kung paano tayo makitungo sa pamilya, mga kaibigan at maging sa mga hindi natin kilala. Ipinapakita ito ng Juan 20:26 ng malinaw. Ngunit pagdating ng tagapagtulong na ipadadala ko sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya'y magpapatotoo tungkol sa akin. Ang talatang ito ay binibigyang diin ang papel ng banal na Espiritu bilang saksi ni Jesus, na nagpapakita na isa sa Kanyang mahahalagang layunin ay palalimin ang ating pagkaunawa kung sino si Jesus at ipalaganap ang katotohanan iyon. Ang sigasig para kay Jesus ay hindi isang bagay na kaya nating likhain sa ating sarili. Ito'y isang kaloob mula sa banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng pagsuko sa Kanyang impluensya at pagpapahintulot sa Kanya na punuin at gabayan tayo, ang ating pag-ibig para kay Jesus ay natural na lumalawak sa ibang bahagi ng ating buhay. Ito ay naipapakita sa kung paano natin ginagamit ang ating oras, mga mapagkukunan at sa mga salitang ating pinipili. Lahat ng ito ay nagiging pagpapahayag ng ating pag-ibig kay Jesus. Sa Filipos 2, talata 9-11, tayo'y hinihikayat na tanggapin ang parehong pag-iisip na mayroon si Kristo Jesus. Sa Kanyang malalim na kababaang loob, tinanggap Niya ang pagsunod hanggang sa kamatayan sa krus.
Ang tawag na ito upang tularan ang kababaang loob at pagsunod ni Jesus ay sumasalamin sa impluensya ng banal na espiritu sa ating mga buhay na humuhubog sa atin upang maging kawangis ni Kristo. Kapag tayo ay napupuno ng banal na espiritu, ang ating motibasyon upang ibahagi si Jesus ay hindi nagmumula sa pakiramdam ng relihiyosong tungkulin, kundi mula sa isang bukal ng pag-ibig at pasasalamat na dumadaloy mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Tayo'y nagiging mga buhay na halimbawa ng kanyang biyaya, pag-ibig at awa na nagnanais na ang iba'y maranasan din ng kagalakan at kapayapaan na dulot ng personal na relasyon kay Jesus. Bukod pa rito, binibigyang diin ang kaalaman ng katotohanan sa 1 Juan 2:27 na nagsasabing, "Ngunit ang pagkapahid na inyong tinanggap mula sa Kanya ay nananatili sa inyo, at hindi ninyo kailangan na kayo'y turuan ng sinuman, ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pagkapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ang pagtuturo na iyon ay totoo at hindi peke, manatili kayo sa kanya ayon sa itinuro nito sa inyo." Ang presensya ng banal na espiritu sa ating mga buhay ay tanda na tayo'y nabago na. Ang katotohanan ay hindi lamang naipapakita sa atin, kundi malalim ding nakaugat sa ating pagkatao. Nagiging bahagi ng iyong pagkatao ang pagiging totoo. Tumatanggap ka ng mga banal na kaalaman at nagsisimula kang matuklasan ang pinakamalalim na mga hiwaga ng banal na kasulatan. Nauunawaan mo ang katapatan ng presensya ng Diyos, ang kadalisayan ng kabanalan, ang katapatan ng salita at ang esensya ng krus at sakripisyo. Ang mga revelasyong ito ay nagiging bahagi mo, mga mahalagang lihim na inilalaan lamang ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya, sa mga mapagkakatiwalaan Niya at sa mga nagiging tahanan ng Kanyang Espiritu. Ang mga lihim na ito ay nagiging iyo, ang pagkaunawa sa katotohanan na dumadaloy sa pamamagitan ng banal na espiritu ay hindi lamang pang-akademiko o teoretikal, kundi isang buhay na karanasan na nagbabago ng iyong pagkatao. Ang presensya ng banal na espiritu sa ating mga buhay ay nagbibigay linaw sa ating pag-unawa, na nagbibigay daan upang maabot natin ang mga espiritual na realidad sa isang paraan na lampas sa simpleng intelektual na kaalaman. Ang kaalamang ito ay mas malalim na nag-uugnay sa atin sa Diyos. Hindi lamang inihahayag ang kanyang pagkakakilanlan, kundi pati na rin ang ating tunay na pagkakakilanlan kay Kristo. Sinasabi sa Juan 6:13, "Ngunit kapag dumating siya, ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan." Hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi kanyang sasabihin ang anumang naririnig niya at ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa papel ng banal na espiritu bilang patnubay sa kabuuan ng katotohanan. Hindi lamang nagbibigay sa atin ng impormasyon, kundi inihahayag ang puso at mga banal na plano ng Diyos para sa atin at sa mundo. Sa pamamagitan ng pananatiling konektado kay Kristo at pagpapahintulot sa kanyang biyaya na turuan tayo, lumalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang katotohanang inihahayag ng banal na espiritu ay nagpapalaya sa atin mula sa mga kasinungalingan, takot at pagdududa na nagpapatibay ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Ang pagkaunawang ito sa katotohanan ay mahalaga upang mamuhay ng banal at masunurin, sapagkat ang katotohanan ang nagpapalaya sa atin gaya ng sinasabi sa Juan 8:32. Ang kaliwanagan na ibinibigay ng banal na espiritu ay hindi limitado sa isang piling grupo ng mga eksperto sa relihiyon. Ito ay bukas para sa lahat ng taos-pusong naghahanap sa Diyos na may bukas at mapagpakumbabang puso.
Ang espiritual na karunungang ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahang makilala ang tama sa mali, ang katotohanan sa panlilinlang na nagpapahintulot sa atin na mamuhay sa isang paraang nagbibigay luwalhati sa Diyos. Bukod pa rito, ang pagkaunawang ito sa katotohanan ang naghahanda sa atin upang maglingkod ng epektibo sa iba, na binibigyan tayo ng kakayahang ipalaganap ng tama ang ebanghelyo at magbigay ng payo at pampatibay na nakabatay sa kasulatan. Ang ating mga buhay ay nagiging patotoo sa muling pagbabagong dulot ng ebanghelyo na sumasalamin sa liwanag ni Kristo sa isang mundong desperadong naghahanap ng katotohanan. Ang pagkaunawa sa katotohanang inihahayag ng banal na espiritu ay pundasyon sa pamumuhay ng isang tunay at mabungang buhay Kristiyano. Ang pagkaunawang ito ay hindi lamang nagdadala sa atin ng mas malapit sa Diyos, kundi nagbibigay din sa atin ng kapangyarihang kumilos sa mga paraang sumasalamin sa kanyang katotohanan, pag-ibig at kabanalan patungo sa iba. Ang malalim na pagkaunawang ito ay isang mahalagang kayamanan na bukas para sa mga taimtim na naghahanap sa Diyos at nagnanais manatili sa kanyang presensya. Panghuli, ang ikapitong mahalagang punto na dapat na malinaw, isang tanda na natanggap mo ang banal na espiritu o nabautismuhan ka ng espiritu ay ang pamumuhay sa kabanalan. Ang ikapitong punto ay katumbas ng kabanalan. Gaya ng sinabi sa 1 Pedro 1:2, na pinili ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pamamagitan ng paglilinis ng Espiritu upang sumunod kay Hesukristo at mapatakan ng kanyang dugo. Sumagana nawa ang biyaya at kapayapaan sa inyo. Ang Espiritu ang nagpapabanal sa iyo. Sa katunayan, siya ay tinatawag na banal na Espiritu. Mas gusto kong tawagin siya bilang Espiritu ng kabanalan. Nangangahulugan ito na kapag tinanggap mo ang bautismo ng banal na espiritu, ang kasalanan ay unti-unting nawawalan ng halina. Ito'y nagiging isang bagay na nakakasuklam, madilim at marumi. Nagsisimula kang kamuhian ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos, kahit na ito ay isang bagay na dati mong ginagawa. Ito ang tanda ng pagiging puspos ng Espiritu. Ikaw ay namumuhay sa kabanalan, lumalaban sa kasalanan, umiiwas sa tukso, iniiwasan ng kasamaan, hindi nagsasalita ng nakasasakit at tinatanggihan ang pakikinig sa mga bagay na mapanira. Namumuhay ka sa pagpapabanal, itinalaga at nasa ilalim ng proteksyon ng presensya ng Diyos. Ito ay isang malinaw na tanda ng presensya ng banal na espiritu sa loob mo. Ang kabanalan ay walang alinlangan na isa sa pinakamahalagang tanda ng gawa ng banal na espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Ang estadong ito ay pangunahing nagmumula sa ganap na pagsuko sa Panginoon, na hinahayaan ng banal na espiritu na baguhin ang bawat pag-iisip sa loobin at kilos mula sa loob. Higit pa sa isang teolohikal na konsepto, ang kabanalan ay nagiging isang konkretong katotohanan sa pang-araw-araw na buhay ng mga tunay na naimpluwensyahan ng Espiritu ng Diyos. Sa sulat sa mga taga-Galacia, Kabanata 5, talata 22 at 23, inilahad ni Apostol Pablo ang mga bunga ng Espiritu. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang batas. Ang kabanalan ay mahigpit na kaugnay ng mga birtud na ito, sapagkat habang isinasabuhay natin ang mga ito, natural na lumalayo tayo sa kasalanan at lumalapit sa banal na esensya. Ang pamumuhay sa kabanalan, tulad ng sinasagisag ng bilang 7, ay hindi nagpapakita ng isang panlabas na tungkulin, kundi isang panloob na pagbabago na nagtutulak sa atin na hangarin ang kadalisayan at tanggihan ang karumihan. Ito ay isang malinaw na indikasyon na ang banal na espiritu ay aktibo sa atin, ginagabayan tayo tungo sa isang buhay na sumasalamin sa katangian ni Kristo.
Kapag nananahan sa atin ang banal na espiritu, isang malalim na hangarin ang ipinapanganak upang mamuhay sa paraang nagbibigay luwalhati sa Diyos, hindi dahil sa obligasyon, kundi mula sa taus-pusong pag-ibig para sa Kanya at sa Kanyang mga turo. Ang kabanalan ay nagiging isang makapangyarihang patotoo para sa mga nakamasid sa atin. Sa pamamagitan ng banal na pamumuhay, ipinapakita ng mga mananampalataya ang pagbabago na dulot ni Kristo sa isang tao na nagiging inspirasyon para sa iba, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa kapangyarihan ng kanilang halimbawa. Ang kabanalan sa makatuwid ay hindi nangangahulugan ng pag-iisa sa sarili, kundi ng pagiging ilaw sa kadiliman at asin sa lupa, na nagbibigay ng totoong pagkakaiba na puno ng pagmamahal. Mahalagang bigyang diin na ang paglalakbay tungo sa kabanalan ay tuloy-tuloy at nangangailangan ng patuloy na pagdepende sa banal na espiritu. Hindi ito tungkol sa pag-aabot ng pagiging perpekto sa pamamagitan ng ating sariling mga pagsisikap, kundi tungkol sa pagpapahintulot sa espiritu na humubog at magpabago sa atin araw-araw. Gaya ng sinabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Filipos, Kabanata 2, Talata 12. Kaya nga, mga minamahal, yamang lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa aking harapan, kundi lalo na ngayong ako'y wala. Gawin ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sa kabuuan, ang kabanalan ay isang hindi mapag-aalinlanganan na tanda ng presensya at bautismo ng banal na espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Ang pagbabagong ito ay nagtutulak sa atin na kamuhian ang kasalanan at mahalin ang Diyos at ang kanyang kalooban. Ang pamumuhay sa kabanalan ay nangangahulugang nasa ilalim ng direktang impluwensya ng espiritu ng kabanalan na hinahayaan siyang hubugin ang bawat aspeto ng ating pagkatao at unti-unting gawing mas kawangis si Kristo sa ating mga buhay. Upang balikan ang mga pangunahing aspeto ng prosesong ito, pag-isipan natin ang mga sumusunod na puntos. 1. Katiyakan sa kaligtasan. 2. Paglinang ng isang makadiyos na pagkatao. 3. Sigasig at kapangyarihan upang ipalaganap ang Ebanghelyo. 4. Ang kakayahang magsalita ng mga wika bilang tanda. 5. Isang malalim na pag-ibig kay Jesus. 6. Isang malalim na pagkaunawa sa katotohanan. 7. Pamumuhay sa kabanalan. Iniimbitahan kita na pagnilayan. Nakikilala mo ba ang alinman sa mga palatandaang ito sa iyong buhay? Maaaring may ilang aspeto kang kulang o kasalukuyang pinapanday o marahil ay pinauunlad mo na ang ilan sa mga ito at yun ay isang positibong tanda. Ang progreso ay patunay na ang banal na espiritu ay kumikilos sa iyo. Kung makikilala mo ang mga tandang ito sa iyong buhay, maaari kang magpahinga ng may katiyakan. Bitawan mo ang iyong mga pagdududa at alalahanin. Kung hindi mo nakikita ang mga pagpapahayag na ito sa iyong buhay, maaaring ito na ang tamang oras upang makilala si Jesus at tunay na mapuspos ng kanyang espiritu. Dahil sa pakikipagtagpo mo kay Jesus, tatanggapin mo ang kanyang espiritu. Ganun lang kasimple, sa pamamagitan ng kaligtasan, ang banal na espiritu ay sumasa iyo. Kung mayroon kang mga pagdududa tungkol sa iyong kaligtasan, natural lang na makaramdam ng kawalang katiyakan. Gayunpaman, nais kong mapanatag ka at ipanalangin kita. Mahalaga ang maunawaan na ang kaligtasan ay hindi nagmumula sa isang dasal, kundi mula sa isang tao, si Hesukristo. Walang dasal ang mismong nagligtas ng kaluluwa, tanging si Jesus lamang ang may kapangyarihang magligtas. Kaya't habang inuulit mo ang dasal na ito kasama ko, tandaan, hindi ang dasal ang magliligtas sa iyo. Ang gawaing ito ay hindi isang ritual at hindi rin nangangahulugang lahat ng bagay ay agad na usulba dahil sa pagsabi ng mga salita. Ang sandaling ito ay isang simula lamang, isang unang hakbang
patungo sa mas higit na bagay. Ang tunay na mahalaga ay ang iyong taos-pusong pagsuko kay Jesus. Kung ikaw ay isang mananampalataya na may mga pagdududa, o kung hindi mo pa natatanggap si Kristo, o kung sa isang pagkakataon ay naisip mong tinanggap mo siya, ngunit hindi mo nakikita ang mga bunga nito sa iyong buhay, maaring nagtatanong ka sa pagiging totoo ng iyong pagbabagong loob. Linawin natin ngayon ang mga pagdududang ito. Nandito ka hindi dahil sa aksidente. Sama-sama tayong lumapit kay Jesus. Kakausapin ko siya ngayon at inaanyayahan kitang sumabay sa akin. Nakikinig siya sa iyo. Nakikita ka niya, naririnig ka niya at mahal ka niya. Tinatawag ka ni Jesus. Lumapit tayo sa kanya. Sumabay tayo sa panalangin at taimtim na ulitin ang mga salitang ito. Mahal na Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo, inaamin ang aking mga pagkakamali. Hinihiling ko sa iyo, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako ng iyong dugo at baguhin mo ako. Kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan, ngayon ay tumatalikod ako sa dati kong buhay at lumalapit sa iyo. Kailangan ko ang iyong tulong. Jesus, patawarin mo ako, iligtas mo ako at maging gabay ko. Ibinibigay ko ang aking buhay sa iyo at ipinapangako kong susundan kita. Ipinapanalangin ko ito sa iyong pangalan. Amen. Dito nagtatapos ang ating aralin at panalangin. Kung ipinanalangin mo ito kasama namin, ako'y lubos na nagagalak at napakasaya na maibahagi ang sandaling ito sa iyo. Inialay mo lang ang iyong puso kay Jesus. At kung ginawa mo ito ng taimtim mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao at tapat kang lumapit sa Diyos, naniniwala ako na narinig ka niya. Ngayon, itaguyod mo ang iyong kaligtasan sa Kanya. Ginawa na niya ang kinakailangan upang tayo ay mailigtas. Patuloy kang lumapit sa Kanya at ipagpatuloy ang paglakad sa Kanyang mga daan. Inspirasyon para sa iba, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa kapangyarihan ng kanilang halimbawa. Ang kabanalan sa makatuwid ay hindi nangangahulugan ng pag-iisa sa sarili, kundi ng pagiging ilaw sa kadiliman at asin sa lupa, na nagbibigay ng totoong pagkakaiba na puno ng pagmamahal. Mahalagang bigyang diin na ang paglalakbay tungo sa kabanalan ay tuloy-tuloy at nangangailangan ng patuloy na pagdepende sa banal na Espiritu. Hindi ito tungkol sa pag-aabot ng pagiging perpekto sa pamamagitan ng ating sariling mga pagsisikap, kundi tungkol sa pagpapahintulot sa Espiritu na humubog at magpabago sa atin araw-araw. Gaya ng sinabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Filipos, Kabanata 2, Talata 12. Kaya nga, mga minamahal, yamang lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa aking harapan, kundi lalo na ngayong ako'y wala. Gawin ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sa kabuuan, ang kabanalan ay isang hindi mapag-aalinlanganan na tanda ng presensya at bautismo ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Ang pagbabagong ito ay nagtutulak sa atin na kamuhian ang kasalanan at mahalin ang Diyos at ang kanyang kalooban. Ang pamumuhay sa kabanalan ay nangangahulugang nasa ilalim ng direktang impluwensya ng Espiritu ng kabanalan na hinahayaan siyang hubugin ang bawat aspeto ng ating pagkatao at unti-unting gawing mas kawangis si Kristo sa ating mga buhay. Upang balikan ang mga pangunahing aspeto ng prosesong ito, pag-isipan natin ang mga sumusunod na puntos. 1. Katiyakan sa kaligtasan. 2. Paglinang ng isang makadiyos na pagkatao. 3. Sigasig at kapangyarihan upang ipalaganap ang Ebanghelyo. 4. Ang kakayahang magsalita ng mga wika bilang tanda. 5. Isang malalim na pag-ibig kay Jesus. 6. Isang malalim na pagkaunawa sa katotohanan. 7. Pamumuhay sa kabanalan.
Iniimbitahan kita na pagnilayan. Nakikilala mo ba ang alinman sa mga palatandaang ito sa iyong buhay? Maaaring may ilang aspeto kang kulang o kasalukuyang pinapanday o marahil ay pinauunlad mo na ang ilan sa mga ito at yun ay isang positibong tanda. Ang progreso ay patunay na ang banal na espiritu ay